Yo mga kabosing, tara recap tayo sa pangyayari sa naganap sa 50th anniversary ng Trilla in Manila 2 na natapos nga po ito bandang 1:30 AM ng madaling araw. Sa nakita nga po natin sa laban ni former 2 Division World Champion Marlon Nightmare Tapales ay pinakita nga po nito ang kanyang matibay na pundasyon bilang isang eksperyensyadong champion kontra sa dayuhang kalaban na galing Venezuela na si Fernando Toro. Sa labang ito mga kabosing ay pinakita nga po nitong dayuhan ang matibay nitong panga at katawan para sumalo sa mga solidong suntok ni Tapales na umabot pa ang kanilang laban sa loob ng round 6 pero sa grabing damage na natanggap nitong si Toro dahilan para bumigay rin ang katawan nito matapos ang dalawang makasunod na body shot ang tumama nito at pinaluapan naman ito ni Tapales sa kanyang panga kaya ayon, delayed reaction nga po ang pagluhod nito sa lona. Di man bumulagta pero hindi na nga po nito sinubukan pang tumayo sa 10 count ng referee. Dahil dito ay matagumpay nga pong nakuha ni Marlon Tapales ang panalo bayan knockout sa loob ng round 6. Wala nga pong masabi ang mga manonood sa pinakitang performance ni Tapales dahil talagang napaka-eksklusibo. Samantala naman sa laban ni Carl James Martin kontra sa dayong Thai fighter na si Aran Dipain. Alam naman natin na hindi nga po basta-bastang boksingero itong si Dipain sapagkat nakalaban na nga po nito si Naoya Inoue kung saan tumagal rin ito sa kamay ni Inoue hanggang 8 rounds bago ito tuluyang natalo via knockout. At sa laban naman nito kay Martin ay dito nga po pinakita ng Thai fighter ang kanyang matibay na katawan at panga para saluhin ang mga solidong suntok ni Martin. Sa pagsapit nga po ng round 3 ay dito nga po pinatikim nitong Thai fighter ang kanyang malamasong suntok kung saan bumagsak nga po itong si Martin. Dito nga po ay gulat itong si Martin dahil tinawagan ito ng knockdown. Pero kung makikita nga po natin sa replay ay wala namang solidong suntok na tumama sapagkat nasalo nga po ito ni Martin. Pero sa tindi nga po ng impact ay nadala ito kaya bumagsak. Mayroon rin tayong nakita na sapit pala itong si Martin dahilan para humandusa ito sa lona. Martin by surprise. Martin has gone down here. Hindi rin naging madali ang labang ito ni Martin pero nakuha pa rin nito ang kalamangan sa pagiging agresibo sa mga sumunod na rounds at nakagawa naman ito ng isang knockdown sa loob ng round 9. Pero kung makikita nga po natin sa replay ay tulad sa knockdown ni Martin, wala rin solidong suntok na tumama pero kinounted pa rin ng referee na isang knockdown. At gano'n na nga, umabot ang kanilang laban sa desisyon at dito nga po nakuha ni Martin ang panalo via unanimous decision. Samantala naman sa co-main event, sa laban ni Yumar Felix Marcial kontra sa knockout artist ng Venezuela na si Eddie Colmenares ay talagang dito nakatagbo si Marcial ng totoong mandirigma. Manipis man ang katawan pero napakatibay naman, sinalo nito ang lahat ng mga solidong suntok ni Marcial. Sa labang ito mga kabosing, kahit nakuha man ni Marcial ang panalo, ay inulan naman ang comment section ng mga batikos dahil mayroon daw naganap na cooking show sa naging hatol ng mga hurado. Sapagkat 2 beses nga pong bumagsak si Marcial sa labang ito. Una nga po sa round 3, nang tumama ang short straight nitong si Colmenares sa mukha ni Marcial, ay nahilo nga po ito at sa naging paluap nitong dayuhan, bumagsak itong si Marcial. Buti na lang, ting oras na ang natitira sa round kaya na-save by the bell itong si Marcial. Gets tagged once again. And Yumir's in trouble. That's what I was saying earlier. That Marcial is vulnerable. He can go down. He has gone down. Take a look at what happened here. He got smacked by the right hand. Sa mga sumunod na rounds, ay dito naman nakabawi si Marcial. Nagawa naman ito makatama ng mga solidong suntok dito sa kalaban. Pero napakatibay talaga nitong kalaban. Hindi ito agad-agad bumabagsak. Pero nakitaan naman ito ng pagkarugi. Dito nga po ay may isang body shot na talagang muntik ng lumuhod itong si Eddie Colmenares. Pero nakuha pa rin itong makatayo. Red corner and C7675 for the red corner.
Pareho nga po itong dalawa na out of stamina sa late rounds, pero grabe pa rin ang palitan ng suntok. Kaya sa pagsapit ng round 10 ay dito nga po tumama ang mga kombinasyon ni Marshall na nakapagrugi dito kay Eddie Colmenares. Dito nga po ay naging kumpiyansa si Marshall na akala nito ay di nababato itong kalaban, pero ito pala ang dahilan ng kanyang pangalawang pagbagsak. Tumama sa panga ni Marshall ang dalawang makasunod na suntok nitong dayuhan, dahilan para bumagsak ito. At dahil wala ng oras ang natitira sa round 10, ay sa muli ay nasipay double naman itong si Marshall. Dito nga po ay nauwi sa desisyon ang kanilang laban. Ang akala nga po ng karamihan ay matatalo na itong si Marshall sa puntos dahil mayroon nga po itong dalawang knockdown, kung saan naman ay naging dikit lang ang kanilang laban. Pero dito nga po ay nanalo si Marshall. Pumabor dito ang dalawang hurado sa scorecard na 95-93 at ang isa naman ay tabla ang ibinigay 94-94. Dahil sa pangyayaring ito ay inulan nga po ang comment section ng pangbabatikos na mayroon daw cooking show na naganap sa 50th anniversary ng Trila in Manila. Sa tingin nyo mga kabusing, tama ba ang naging scorecard ng mga hurado? He got careless. He wanted the knockout. And he went. Now the WBC International Middleweight Champion from Zamboanga City, Philippines. Kung saan nagsalita na nga po si Marshall sa naging resulta sa laban at sa kanyang pagbagsak. Ayon nga po ni Marshall, kinabahan siya dahil malaking score daw ang knockdown. Yung knockdown daw sa loob ng round 3 ay napaisip si Marshall na matatalo na siya sa laban. Pero dahil nga po sa lahat ng mga Pilipinong nandun sa laban, ay naririnig nito ang sigaw nila. Kaya isa rin ito sa dahilan sa pagbigay nito ng lakas. Ayon kay Marshall, yung knockdown daw niya ay di basta-basta. Hirap daw siyang makaadyas sapagkat natanong nito sa sarili kung ano pa ba ang ibubugan nitong kanyang kalaban at ilalakas sa sunod na mga rounds, kung saan sinunod lang daw nito ang payo ng kanyang corner. At yun na nga ang puntos-puntos lang dahil magaling daw si Marshall sa puntusan. Sa pagsapit naman daw ng round 10 ay di tumitingin si Marshall sa oras dahil nakikita na daw nito na mananakaut na nito itong si Eddie Colmenares kung matamaan niya ito ng isang solid, kung saan siya pa daw natamaan at bumagsak. Dahil nga po sa pangyayaring ito ay marami nga pong mga boxing fans na nagsasabi na maganda pa daw para patas na draw na lang ang naging hatol ng mga hurado. Dahil kita naman daw sa laban na talagang tagilid si Marshall sa puntos. Dalawang knockdown daw ang natamo nito sa laban at dikit lang rin ang mga rounds. Para sa inyo mga kabosing, tama ba na ibinigay ni Marshall ang panalo via majority decision? Sa main event naman ay dito nga po nagpamalas ng mataas na experience at stamina itong si Melvin Jerusalem kontra sa challenger nitong si Cozy. Sa unang bahagi ng laban ay dito nga po pumapuntos itong South African, kung saan mabilis at aktibo pa ito magbato ng mga kombinasyon na kung saan naging dikit nga po ang kanilang scorecard. Pero sa huling bahagi ng laban ay dito na nga po lumamang sa puntos itong si Jerusalem. Mga malilinis na patama na kumukunikta nito sa South African. Wala nga pong bumagsak sa kanilang laban. Pero pansin din natin na madulas ang logo ng MP Promotion na iniligay sa gitna ng ring dahilan para madulas ang mga boxer. At ganun na nga, umabot ang kanilang laban sa desisyon. At dito nga po nakuha ni Melvin Jerusalem ang panalo via unanimous decision. At dahil dito, matagumpay ang pangatlong depensa ni Melvin Jerusalem sa kanyang WBC minimum belt.